Kamusta na, Sir Kulas? Matagal na akong nakikinig ng iba't ibang mga horror channels, mapa-English man o Tagalog, malaki at maliit. At nang maligaw ang isang kwento ng programa mo, ay isa ka na sa aking naging mga paborito. Nakapagsubok na rin akong magsulat at magpasa ng mga totoong karanasan sa ibang channel. Kung kaya dito ay nais kong subukan, lalo pa na hindi ka pumapalya sa kakaiba mong paraan ng pagkukwento ng kababalaghan. Kaya magbabakasakali ako na marinig sa ibang konsepto naman ang aking ibabahagi sanang kwento, at ikaw na din sana ang bahalang umayos nito. Heto po. Tawagin mo na lamang akong sa palayaw na loloy. Ang istoryang ito ay hango sa kwento at buhay ng aking lolo, Antonino. Ilang parte ng mga kwentong nababalot ng hiwaga, kalaisipan, kababalaghan at umaatikabong mga habulan. Noong nabubuhay pa ang aking lolo, ay laman ng usap-usapan ang mga pangyayaring ito, sapagkat sa aming bahay po dito sa may Kabisayaan ay may isang napakatanda at kakaibang puno. Madami na ang nagsabing hindi ito isang normal na punong kahoy lamang, dahil ang matandang puno ito sa tabi ng aming kabahayan, kadalasan ito daw ay kakikitaan ng mga kakaibang uri ng mga bunga, tulad na lamang daw ng mangga. At hindi lamang basta mangga, kundi nalalaglag sa ilalim nito ang mga bungang manggang kalabaw, katsamita, santol at yesa. Alam ko na kayo po mismo ay nagtataka. Hindi ko kayo masisisi. Ngunit ang pinakamas nakapagtataka dito na ang puno pong ito ay isang puno ng balete. Nakakamangha pa nito ay wala naman itong kalapit ng mga nasabing puno para kakitaan ng ganitong mga bunga. Dahil tanging nasa paligid nito ay ang mga punong ipil-ipil, kamatsile at mahogani. Hindi naman nila ito aktong nakikita na namumunga ang puno ng balete ng sari-sari, kundi sa tuwina ay sa ilalim nito doon nila napupulot ang mga iba't ibang bunga ng prutas. Pero ang mas nakapagtataka pa na ang punong ito ng balete ay halos patay na. Iilang bahagi at sanga na lamang nito ang may bakas ng buhay. Mga iilang tubo ng dahon na nagbibigay lilim at ilang bahagi ng ugat at sanga na natutuyot na dahil sa itsura nitong taglay. Naika pa ng ilan naming kapitbahay kung kaya din pala daw nagkakaganito ang nasabing puno ay dahil ilang beses na daw itong tinamaan ng kidlat. Kung kaya bantog ito sa ilang mga manggagamot at albularyo, sapagkat sa tuwing ito daw ay tinatamaan ng kidlat, ito ay agad nilang dinarayo. Ito ay upang kuhanan ng ika nga nila ay mahiwagang mutya, mga anting-anting, mga agimat na nagtataglag ng mga kakaibang kapangyarihan at galing, na kung inyo ito mapapasakamay, ikaw ay magkakamit ng kakaibang lakas, liksi at bilis. O di naman kaya ay magagamit sa panghahalina sa umaapaw na swerte ng buhay. Subalit, ika nga nila, sa bawat kwentong kababalaghan ay may kabilang muka. At opo,
dahil ika nga ng aking mga kamag-anak. Ito ay konektado sa kwento ng aking lolo, pati na sabay nilalang na naninirahan sa punong ito. Ang isang napakalupit na itim na engkanto. At ayon noon sa kanilang kwento, isang araw, nagising na lamang daw ang buong kabahayan dahil sa may sigaw ng aking lola. Nagimbal ito sa bumungad sa kanyang umaga dahil nagkalat ang mga patay na manok sa buong paligid. Nakahandusay sa may lupa ang mga walang buhay na mga inahin at nakabitin ang mga tinaling talisayin. Hindi magmaliw ang sindak na bumabalot sa aking lola dahil sa kanyang nakita na halos mabitawan ng aking lolo ang kanyang itak dahil sa kanyang pandulumo. Naika pa ng mga nakikiusyoso. Talaga namang napakasaklap nun, do. Sino ba naman ang hindi panghihinaan? Nakadakdapan naman daw ilapag ni Mang Antonino ang tatlo nilang panabong sa may linggo. Sayang! Hindi na daw pwede itong iadobado eh. Kawawa naman. Paano kaya ito? Alam ko na. Ipahiram na lang muna natin yung alaga nating itik. Ako na ang bahala sa pangkulay. Madali naman turuan yun eh, na tumilao. At saka, Tabi nga kayo dyan, mga bata. Itong dalawang kutong lupa na to. Kay bata-bata pa lang mga chismoso na. Shoo! aray ko. Dun kayo. Shoo! Go away! Run! Shoo! Paalit! Oo nga, aswang. Tila pinahirapan daw ang mga walang labang hayop. Nagsabog sa paligid ang mga balahibo at makikita ang mga itsurang pinilipit ang mga ulo. Kaya ang kaninang nadaramang panghihina ng aking lolo ay napalitan ng galit, nagpupuyos, nagngingit-ngit. Humangos ang iba pang mga naalarmang kapitbahay. At ayon sa mga bulong-bulungan, iisa lamang daw ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Aswang! Naku. Aswang may gawa niyan, no? Aswang! Naku! Siyempre naman, no? Pag ganyan, mga aswang ang may gawa lang ng mga ganyan, no? Di ba? Aswang! Aray! Bakit ba? Sigaw ka ng sigaw ng aswang dyan eh. Tapos ako yung tinutulak mo sa harap. Mamaya, ako'y pagkamalan dyan eh. Bitawan mo nga ako. Mamaya dyan bigla nila ako damputin dito. Dahil sa ginagawa mo. Sus! Ito naman mari kong di kagandakahan. Masyadong maramdamin na. Iba? Kahit ba ipagsigawan ko ditong isa kang maligno, no? Basta, wag ka lang naman naamin. Safe ka! Aray ko! Umusog ka na nga lang doon. Baka bigla nila akong igapo sa may plaza eh. Dahil sa'yo. Aray ko! Umusog ka nga doon. Galit. Ika ng iba ay malamang ang lolo ko ay may nakaalitan at ang kanyang mga alagang hayop ang siyang pinagbalingan. Subalit, kilala sa aming lugar ang aking lolo Antonino at sa aming lugar ay kahit wala naman itong katungkulan, kadalasan ay siya pa nga mismo ang sinasangguni ng kanyang mga kabarangay kesa sa kanilang kapitan. Dahil sadyang ito ay palakaibigan, mabuting impluwensya at maaasahan, lalo na sa kanyang pakikipagkapwa bayan. Kung kaya isang malalim na palaisipan ang nakakapanlumong senaryo, ngunit hindi sa isang matandang albularyo. Dahil
Ika nito, batid daw ng aking lolo kung sino talaga ang may likha nito, na walang iba kundi ang isang idim at babagsik na engkanto na naninirahan sa may malaking puno. Weh, engkanto agad? Eh baka naman natipuhan lamang ito ng isang asong ulol. May rabies. Diba? Tapos pinagsakmal yung mga chicken manok. Tapos... Ikaw talaga, Marcy. Kung aso yan, malamang no, mag-iingay lahat yung kagabi. At mga agapan pa. Eh, kita mo naman, no? Mang Antonino, masilip niyo na ho ba yung mga pugad? Naku, sayang naman. Kung pati ang mga... Ay, malaking itlog ni Antonino. Aray! Ano ba? Ito, parang tanga eh. Sundot ng sundot sa puwet eh. Parang ewan. Eh kasi naman eh, bakit mo alam ha? Bakit mo alam? Siguro ikaw talaga may pakana niyan. Tapos kunwari, nakikihalubilo ka lang dito para di ka mahalata. Tapos, agoy! Magsitabi na nga kayo at mas nakakagulo lamang kayong dalawa. Antonino, ikinalulungkot ko kaibigan ang nangyari sa iyong mga alaga. Kung may maitutulong ang ating barangay, ay magsabi ka lamang. At hayaan mo, hindi kami titigil. Amin itong iimbestigahan at tututukan. Ika ng kanilang kapitan habang napapailing sa nagkalat na mga malamig at matigas na mga hayop sa may lupa. Kinahapunan. Tahimik na nakaupo noon si Lolo Antonino sa may labas ng bakuran. Nagpapahinga matapos mailibing ang mga hayop. Malalim itong nag-iisip habang nakatitig sa may tinabunang lupa. Tahimik namang lumapit ang isang matanda. Sa kamarahan itong tinapi ni Mang Samuel, ang isang kilalang manggagamot. Ngayon Antonino, malamang ay nakuha na niya ang iyong atensyon. Oras na para ikaw naman ay tumugon. Hayaan mong alalayan kita. Dahil dito ay hinarap nila ang mapagbiro at peligrosong engkanto, sapagkat kung kaya pala nagkakaganito ang engkanto at ipinamamalas ang kanyang kawalang hiyaan, ay upang sindakin ang aking lolo sa kanyang angking kakayahan. Dahil isang dapit hapon, doon sa kanilang likod bahay, kasulukuyang nagsasalansan ng panggatong noon si Lolo Antonino, ay may bigla na lamang daw nagpakita. Isang nakakapangilabot na engkanto. Nakaharap niya ang isang nilalang na may taas na 10 talampakan. Napakaitim, may mahahabang bisig, mabalahibo, may nagbabagang mga mata, at may subong tabako. Umaangil ito habang tila hinaharangan ang kanyang daraanan. Kaya natigilan at napatulala si Lolo Antonino sa may kakatuwang nilalang na nasa may harapan nito. At dahil dito, biglang nabitawan ng aking lolo ang mga bitbit nitong mga kahoy na panggatong. Anak ng putya na manok! Aray! Bawal ko ito eh! Aray ko! Aray ko yung tamo! Pasensya na.
nangangalay na kasi yung braso ko eh. Tapos hinaharangan mo pa ako. Sabi kasi dyan, nagmamadali ako. Bawal ko ito eh. Aray! May kayo pa ako. Aray! Hindi nagpadaig ang aking lolo noon dahil sa kanyang nakita. Dahil batid nito, nasa oras na magpadaig ito sa kanyang takot, ay ito na mismo ang kanyang pagkatalo. Na matapos daw noon, nang balikan ng aking lolo ang malaking nilalang, ay bitbit nito ang isang dakot na asin at abo, ay bigla naman itong naglaho. Na dito daw napakamot ang kausap na albularyo. Anak ng, sira ulo ka din pala eh. Ano ba naman yung kahit na sumigaw ka ng bagya para kunwari natatakot ka? Ka Samuel naman. Anong magagawa ko? Dala ng aking labis na pagod. Saan pa ba ako dapat matakot? Sa may nilalang ba na may subo lang na tabako? O dun sa bunganga ng misis ko? Aba, sige, magpalit tayo. Ha? Di na uy. Makipagpalit na lang ako sa may kalabaw. Bueno. Antonino, alam mo naman, uli itong babalik. Alam mo na ba ang iyong mga dapat gawin? Dito umiling ang aking lolo, kung kaya sila ay nagplano ng kausap nitong albularyo. Kung kaya, bago pumatak ang alas 12 ng Biyernes, binalutan nila ng kordon ng mga tanso ang buong katawan ng puno ng balete. 7 beses pabilog ng pakanan at 7 beses ding pabilog ng pakaliwa. Saka ipinako nito sa may katawan ng puno ng magkabilaan. At binudburan ang palibot ng puno gamit ang 3 elemento. Una ay isinaboy nito ang asin, asupre, at ang ika ng albularyo na sunugin ng todo ang tutong ng sinaing at ibudbud paikot ng puno ang abo nito. Na matapos nga nito, sa pagpatak ng alas 12 ng linggo, ay maririnig ang pagpapalahaw nito. Ito daw ay magmamakaawa. Gabi-gabi ito nilang maririnig. Galit na galit. Tumatawa. Magbabanta at magmamakaawa. At dahil nga likas na mabait ang aking lolo Antonino, isang gabi ay hinarap na niya ito. Naika ng aking lolo, kung mahina ang loob mo ay malamang siguradong ito ang magiging laman ng iyong bawat gabi-gabing bangungot dahil sa bawat singit ng malalaking ugat ng puno ng balete. Kitang-kita daw nito ang nakakapangilabot ng mukha ng engkanto na kung tawagin ay agta. Ito daw ay mas babalasi kumpara sa kauri nitong kapre. Mas agresibo, mas mapaglaro. Kung ginagaya mo na lang kasi yung mga tropa mong kapre, pakanta-kanta lang kapag boring. Pakuya-kuya ako sa may itaas ng puno habang nananaba ako. Manahimik ka! Wala akong magawa eh. At saka, eksakto, kakalabas ko lamang noong makita kita. Abay, hindi ko nakasalanan yun, no? At itatanong ko lamang kung pwede bang... Oo, tamo. Kung ano, ayusin mo yung sasabihin mo. Huwag naman masyadong malapit yung pagpapausok mo. Abay, ang sakit-sakit din. Baka mauna pa ako magka-tuberculosis dahil sa ginagawa ninyo. Pwede?
Diyos mio, napaka-arte nito. Sir Narrator, dahil ayon sa aking lolo Antonino, nais lamang daw ng nilalang na ito na tigilan na ng aking lolo ang pagpapausok nito, lalo na ng siga na may halong buto o bunga ng tuba-tuba. Ito po iyong halamang gamot na madalas na ginagamit ang dahon nito upang gamiting panglunas sa bawat pilay, kabag o sakit ng tiyan. Na matapos hugasan ang dahon nito ay lalapatan ng langis saka itutubog sa pagpapadaan ng apoy hanggang sa magbago ang kulay nito at lumambot. Subalit, kabaliktaran naman ng buto nito dahil sa may kaakibat na lason ang katas o dagta nito. At kung masasama ang buto nito sa pagsisiga ng mga dahon ng kamagong ay hindi ito kaaya-aya sa pakiramdam o katauhan. Nagdudulot ito sa kanila ng labis na panghihina na tila mabisang pantaboy sa mga tulad na uri nila. Kung kaya dito, napaisip din ng aking lolo Antonino. Likas sa kanya ang maging mabuti at patas na kung sa kanyang hindi alintanang gawi, siya pala ay nakakaabala. Malumanay na kinausap ng aking lolo ang nakagapos na nilalang na nasa may loob ng puno, na para maging pabor sa lahat ay nangangako ito na iiwasan na at hindi mawawaglit ang kanyang hinaing, kapalit ng kanyang paglubay para sa kanilang matiwasay na pamumuhay. Hindi nagkait sa pagkakataon si Lolo Antonino. Buong tiwala niya itong kinalagan. Tinanggal ang iginapos na kordon ng mga tanso sa may paligid ng puno. Nakinabukasan ding iyon, nang kasulukuyan daw itong nagkakape, ay nagulat na lamang ang aking lolo dahil sa kanyang nakita. Dahil doon sa may itaas ng puno ay may isang uwak na tahimik na nakadapo. Hindi daw nila ito naririnig na humuhuni at tila lamang nagmamasid. Na ayon naman sa may matandang albularyo ay ito na mismo ang naninirahan doon sa may puno bilang pagtupad sa kanilang kasunduan. Na magmula nga noon ay umayon na ang kanilang kabuhayan. At kung may mga kakaibang kababalaghan na siyang nararamdaman o masasaksihan sa kanilang bakuran, ay kanila na lamang itong hinahayaan. Taong 1900 at 1993, pumanaw na po ang aking lolo. Na matapos nun ay kasabay ng punong ito ang wari pamamaalam din sa mundo. Dahil nang yumao si Lolo Antonino ay tila tumahimik ang puno. Ang mga dating gabi na puno ng kababalaghan ay biglang napalitan ng walang hanggang katahimikan. Marami din ang nagsabi na baka o malamang wala na dito ang nakatirang engkanto. Marahil lumipat na ito sa ibang puno sapagkat ang isa sa mga senyales nito ay ang dahan-dahang pagkamatay ng napakatandang puno. Ang unti-unting pagdalagas ng mga dahon, pagkatuyot ng mga malalaking ugat at pagkabulok
sa bawat parte ng malaking puno ng balete. Lalo pa, bibihira na din na mamataan ang pagdapo ng kulay itim at tahimik na ibon sa may itaas nito. Sir Narrator, noong huling lamay ng aking lolo Antonino, dinig na dinig ng mga naglalamay ang isang boses tuwing lumalalim na ang gabi. Malungkot, malamig na tinig, malalim. Di nila mawari kung anong awit ba ito. Pero ang tono ay talagang napakalungkot, tila isang paghihele sa gabi. Wari pagtangis ng pamamaalam. Pero ika pa nga ng aking lola Crising, minsan ay nakita niya pa daw sa may bintana ng kusina ang malaking nilalang na agta. Tila naaninag niya pa itong dumaan patungo sa may likod bahay, at nang kanya itong sundan, nakita niya itong tahimik na nakatayo sa madilim na sulok ng bakuran. Nakatindig, wari may hinihintay. Sabi pa nga ng lola Crising, aakalain mo daw na isa lamang itong malaking puno sa may dilim kung hindi mo kabisado ang totoong bilang sa may bakuran ng mga punong nagbibigay lilim. Mapagbalat kayo, mapandaya ng mata. Nasa kalamang niya na pag-isip-isip na talagang napakalaki nito, na kung nanaisin lamang tumindig ng engkantong agta, paniguradong mangangalisag ang iyong mga balahibo, na kapag sa dilim, ikaw ay kanyang tinitigan ng kanyang mga nagbabagang mata. Lumipas ang mga panahon. Eto na kami sa pamilya bilang mga bagong henerasyon. Panahon ito ng bakasyon. Naisipang dumayo sa probinsya ng aming mga kamag-anak mula pa sa malayo. Kabilang na dito ang pinsan kong kasulukuyang nagdadalang tao. Matapos ang masarap na pananghalian, ay sinamahan ko sila sa may puntod ng aming lolo. Saka inilibot sa buong kapaligiran na kanilang matitipuhan. Nasa ikapitong buwan na ng pagbubuntis ang aking pinsan na si Hazel. At plano nila tita na dumito muna dahil din sa kahilingan ng aming lola na sila ay makasama habang siya daw ay nabubuhay pa. Sa kabila pa nito, sa lahat ng aming magpipinsan ay itong si Hazel din kasi ang pinakapaborito noon ng aming lolo. Kung kaya para sa katuparan ng kahilingan, ito ay kanilang pinagbigyan. Nasa ibang bansa naman ang asawa nito at doon nagtatrabaho. Mainam din kung sila ay dumito upang madami silang makakahalubilo, na di tulad sa kanilang bahay sa may Maynila. Umiikot lamang daw sa may loob ng bahay ang kanilang buong linggo. Buwan ito ng Marso. Madami ang kaganapan at nariyan ang pagdidiwang ng palaspas para sa paparating na Kwaresma na aming hindi mapapalampas. Nagdadaos po kasi kami ng kung tawagin ay pabasa bilang panata ng aming pamilya. Isang pagkilala sa buhay Katoliko na sa pagkakataong ito ay ito na ang huli, na siya naman itong ipagpapatuloy sa may poder ng kapatid ng aming lola Crising na si Lolo Julio. At isang gabi, abala ang lahat sa kanya-kanyang toka ng mga gawain.
pagluluto ng mainit na sabaw, kape at masarap na salabat, habang ang ilan naman sa amin ay hinahalinhan ang mga nagbabasa ng pasyon na aklat. Uy! Ate Hazel, tama na yun! Wag na! Ako na dyan! Doon ka na lang sa may sulok at di ka na pwedeng magkikilos eh. Baka sa kalalakad mo, matakam sila sa pakwan. Lalo ako pahihirapan ni Lola maghanap niyan. Wala ka! Ano ka ba, Loloy? Mas mainam kaya to. Hindi ako mahirapan ng anak. Tsaka, hindi pa naman ako... Ay, oo nga. Sige, ikaw na dito. Bigla ako nakaramdam ng antok. Tsaka pagod. Napapailing na lamang ako at natatawa habang inaalalayan ko ito patungo sa kanilang silid. Saka bumalik na ako upang mag-asiste sa mga nagbabasa ng pasyon. Lumipas ang ilang mga oras. At sa mga dumaang sandali, ay nakita kong muli ang pinsan kong si Hazel. Wari, naggugulumihan. Kung kaya inusisa ko ito kung ano ba ang dahilan. Pero, ngumiti lamang ito at sinabing wala naman daw anuman. Nasa pagdaan pa ng mga araw, hindi na maikaila sa aking atensyon ang pagiging tahimik ng aking pinsan. At kahit di man kami lumaki na magkasabay, ay kilala ko naman ito kahit papaano. At sa aking pagiging makulit, ay aking nga itong napapilit. Nakatitig lamang ito sa akin. Bakas sa kanyang mata ang mga sandamukal na katanungan. Habang tahimik na nakatingin lamang ito sa akin. Ang pogi ko, ano? Ano ka ba, pinsan? Huwag ka mag-alala. Di na bago sa akin yan, no? Kahit sila nga pag nakikita ako eh. Di makapagsalita eh. Inahabol na lang ako ng walis tambo eh. Para tong timang. Hindi. Kasi... Kwan. Loloy. May nakikita kasi ako. Ha? Naku. Mahirap yan ah. Teka pinsan. Pumikit ka. Ayan. May nakikita ka pa? Che! Para tong timang. Hindi. Ito naman eh. Kala mo alimango kung makakurot eh. Ang kirot. Ano ba kasi yun? Kasi Kwan. Loloy. May nakikita kasi ako. At dito, huminga muna ito ng malalim sa kalumingon-lingon sa aming paligid. Sapagkat, tulad nga po ng palagi niyong sinasabi sa mga kwento, sa tulad niyang lumaki sa Maynila ay tila ayaw nagmumukhang ignorante sa mga bagay-bagay dito sa may probinsya. Kaya kadalasan, ang mga bagay na hindi maunawaan ay sinasarili na lamang. Pero, nangilabot ako nang nagkalakas na ito ng loob para magkwento. Dahil ika ng aking pinsan. Mula pala nang dumating sila dito, ay may mga kakatuwang mga bagay na itong napapansin. Dahil tuwing araw sa kanyang bintana ay may isang itim na ibon na palaging bumibisita. Tahimik lamang itong nakadapo. At sa tuwing ito'y kanyang lalapitan, ay bigla na lamang itong lumilipad. Papalayo. At
sa kalaliman naman ng gabi, mga pagsitsit, pagtawag ng pansin, mga boses, malalim na tinig, malamig na hindi nakaligtas sa kanya ang masangsang na halimuyak ng matapang na sinusunog na dahon ng tabako. Ngunit dahil buntis, inaakala lamang ng aking pinsan baka resulta lamang ito ng kanyang pang-amoy na napakasensitibo. Pero hindi ang mga tila anino sa may labas ng bintana na madalas niyang nahuhuli at sa dilim ay mabilis itong nagkukubli. Wari isa lamang niyang mga guni-guni at nitong huli ay halos di nito kayanin ang biglang paninigas at pagsipa sa kanyang sinapupunan. Dahil sa pagkakataong ito ay kanyang nakita doon sa may labas ng bintana ang isang pares ng tila mga nagbabagang mata. Itim na muka, mabalahibo, na seryosong nakatingin ito sa pinsan kong nakatulala, na halos ang malalim nitong paghinga. Ito daw ay parang nasa harapan lamang niya. Binalot daw ito ng napakatinding takot at kilabot, hindi makakilos. Nakapirmi lamang sa pagkakaupo sa may gilid ng kama. Nakikipagtitigan ito sa may tahimik na nilalang, mata sa mata, na siyang nakadungaw sa may labas ng bintana. Halos sasabog na ang kanyang dibdib sa nararamdamang kilabot na kung maririnig lamang ang kanyang pagsigaw ay panigurado magigising ang kanilang buong baryo. Subalit, tila yata nakakaunawa ang nilalang sa kanyang kasulukuyang katayuan, sapagkat sa kanyang hawak na tiyan, ito ay biglang napatingin na mas nanlisik pa nga ang nagbabagang mga mata sa kamuling ibinalik nito ang pagkakatitig sa kanya. Malalim na huminga ang kahindik-hindik na nilalang. Sa kadahan-dahan itong umatras upang lamunin sa kadiliman ng masukal na bakuran at naiwan ang masangsang na amoy ng tabako. Yan! Ang payapa ng mental health ko dito eh. Tapos yan ipapasalubong mo? Yan tayo, Ate Hazel eh. Mga kwentong... Naku! Hindi! Erase! Diyos ko, Ate Hazel naman eh. Hindi naman ako maasang pasasalubungan mo ko ng madaming tsokolate galing Maynila. O kaya, kapenpal. O kaya kahit pinaglumaang salawan. Huwag na lang yung ganyang kwento, no? Wow! Ewan, umay na ako yan dito eh. Guni-guni mo lang yun. Wala! Erase! Pero Tuloy, totoo ang sinasabi ko. Tsaka, ay, yun na nga yung sinasabi ko eh. Kaya ayoko sana ikwento. Kasi tulad niyan. Ay, Pasensya na ate. Pero, iba na lang yung kwento mo. Balitaan mo na lang ako tungkol kina Sharon at Gabi. O kaya kay Lorna, tsaka kay Rudy. Mga ganun lang tayo. Subalit, kasulukuyan din pala nasa aming likuran si Lola Crising, na eksaktong hinahanap din pala nito ang pinsan kong si Hazel upang sana sila daw ay makapagkwentuhan. Dahil nga sa lahat ng aming magpipinsan, ito ang noon pa nilang pinaka-paborito. O siya ha, exit na ako ha. Ayan na pala si Lola mo eh, no? Kayo Lola, usap na muna kayo ng paborito mong apo ha?
Aray ko! Pero, ito talagang si Loloy na anak ni Crispin. Maanang-mana sa amang matampuhin. Hindi naman sa itong si Hazel lamang ang aming paborito. Sadyang nauumay na kasi kami diyan sa pagmumukha mo. Bakit kaya? Bakit di mo kaya subukang maglayas? Mga 10 taon para naman ikaw ang aming hanapin. Wow! Iba no? Iba? Sarap naman ang lambing mo, Lola no? No? Masyado mong pinapalata Hindi mo ako talaga mahal no? Ito naman, siyempre, biro lamang. Hazel, Apo, makinig ka. Huwag ka na mahiya, Lola. Idagdag mo na yung... Hazel, ang paborito kong apo. Ganun! Huwag ka na mahiya. Kunwari wala ako dito. Che, napakasiloso talaga nito. Bueno, Hazel, Apo, narinig ko ang inyong usapan. Look, narinig mo yun, Lola? Di ba nga kamo? Nabibingi ka na. Paano mo narinig yun? Sa tuwing umihingi nga ako sa iyo ng pere, nabibingi ka. Che, lintik ka talaga Manimik ka muna. Malinaw pa ang aking pandinig, no? Asus! Malinaw. Ang layo-layo namin sa iyo Saka andun ka kaya kanina sa may tumba-tumba mo. Che! O sige nga, kung hindi ka bingi, sabihin mo. Loloy, ang pugi-pugi mo. Ano ka mo? Matanda lang ako, iho. Pero, hindi pa sira ang aking ulo para magpauto. Bueno, Hazel, Apo. Apo. Aray ko! Manihimik ka nga muna. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. Hazel, Apo, narinig ko ang inyong usapan. Sapagkat, ika ng aking Lola Crising, hindi na ito nagtataka kung ang kakatuwang nilalang na ito sa aking pinsan ay nagpapakita. Dahil bukod sa ito ay isang bisita sa aming probinsya. Nadarama daw ng engkantong agta na importanteng parte ito sa buhay ng aming lolo at lola. Kaya siguro ito ay naiintriga at bumibisita. Apo, huwag kang matatakot. Dahil noong nabubuhay pa ang iyong lolo, ay mas madalas na nasa paligid lamang ito. Nakakatuwa pa nga, ay muli itong bumibisita. At sa'yo, ito'y nagpapakita. Napakatagal na din. Ituring mo na lamang itong isang kaibigan. At dahan-dahan, sa nakayukong postura ni Lola Crising, lumakad ito at tumanaw sa may bintana. Minamasdan ang madilim na kawalan ng malawak na bakuran. Napapapikit at sa kanyang mahinang boses, Kaibigan, maraming salamat sa iyong muling pagbisita. Nakakalungkot lamang. Wala na dito ang iyong kaibigan. At hindi malaon, ako din ay susunod na. Oh, Lola, ang lakas makasyaron ko neta. Teka, tsaka lang Lola, tsaka lang. Yan. Halika, dali. Patakan natin yung mata mo para mas madrama. Nahuli din kitang nabuho ka. Lola,
Yung singit ko! Yung singit ko! Wag! Aray ko! Kanina ka pa eh. Ay! Noong nakaraan, hindi kita nagtsambahan dahil nakatakbo ka. Ngayon, Teka! tingnan natin. Yung singit ko. Gaano ka kalakas tumili? Aray! Sige, Teka! Aray ko! bumirit ka. Ay! Sipon. Ay! Tumipol ka. Ay! Halika dito. Tira ulo ka. Teka, kulit-kulit mo ha. Teka! Ay! Huwebes Santo. Ilang araw na walang karne sa aming tahanan. Ngunit, hindi sa mga ibabahagi kong nilalang. Dahil sa gabing ito, kami ay binulabog ng mga hayok sa laman. Palalim na ang gabi. Namamaos na ang mga umaawit sa may pasyon. Nangangali na din ang aking mga braso sa paghahalo ng malagkit at ubing halaya. Pero sulit ang aking pagod dahil labis na gustuhan ng aming mga bisita at kamag-anak ang mga masasarap na putaheng aming inihain. Katatapos ko lamang magpaikot ng salabat sa mga bumabasa ng aklat at dumako ako sa aking mga tiyuhin na tahimik na nagbubulungan doon sa may likod bahay. Uy, Chong Manuel! Tapos na ho yung himagsikan ah. Napulit na nga yung mga sedula eh. Pero bakit parang may nagaganap na blood compact ng katipunan dito ah? Ngunit, nagkatinginan lamang ang mga ito. Napapangisi, napapailing, at ika nito. Loloy, mabuti na ang handa, Loloy. Ilang oras na lamang, lalakas na namang muli ang puwersa ng kadiliman sa panahon at pagkakataon ng isinakdal sa krus ang Panginoon ng sanlibutan. Mabuti na ang handa, Loloy. Mabuti na ang handa. Yan! Yan na naman tayo eh. Inaho! Alam ko na yung kasunod niyan eh. Tapos! At eto nga. So! Ayan nga! Ayan yun! Diba? Chay! Hindi na ho! Busy ako, Chong, kung ano man yung ikukwento nyo. Hindi na, kayo na lang! Ha? Hindi. Sandali lang. Ito talagang batang to. Napakaduwag. Bakit ang duwag-duwag mo, no? Pasaano kang matatakutin? Che! Duwag na kung duwag, no? Bahala kayo dyan! Opo. At totoo po, hindi naman ako tulad ng iba na nasobrahan sa tapang. Lalo sa kwentong kababalaghan. Pero hilig ko po talaga ang makinig ng mga istoryang katatakutan. Ngunit hanggang panonood at pakikinig lamang, kahit na lumaki ako dito sa may Kabisayaan, di kayo na ang matapang. Basta ako ay masipag lamang. At itong tiyuhin ko pong ito ang palaging pasimuno sa mga nakakapangilabot na kwentuhan. Tulad na lamang, noong ako daw ay ipinagbubuntis ng aking ina. Nagising daw ang aking ama dahil sa maingay na mga kaluskos. At nang kanya daw itong silipin, ay halos ito'y atakihin. Dahil kitang-kita daw ng aking ama ang tatlong lalaki na nasa may ilalim ng aming silong. Nakayuko, nagkukumahog, palingalinga at wari, nagbubulungan.
habang tila mga asong pasinghot-singhot sa may itaas ng madilim na silong. Ilang sandali daw nanigas ang kanyang katawan na kahit ang kanyang paghinga ay natigilan. Pero nang makabawi ito ng lakas ng loob ay buong tapang itong sumigaw ng Mga kapitbahay! May nakahubad na magnanakaw! Mga kapitbahay! na kahit ako ay natawa sa kwento ng aking ama. Pero sa kabila nito ay tila naman epektibo. Halos magkabanggaan pa daw ang mga nilalang dahil sa pagmamadali at kumaripas ng pagtakbo habang nag-uunahan. Mga kapitbahay! May nakahubad na magnanakaw! Biyernes Santo. Oras na ng gabi. Bumigay na ang pambato ng aming pasyon. Sumuko na. Napaos na daw ito at kasulukuyan ng humihili sa mahaba naming bangko. Habang nakanganga. Ano Mang Eseng? Yan! Binibirit-birit mo pa nung nakaraan, ha? Ginagaya mo pa yung boses ni Tom Jones, ha? Tapos panay padampot mo ng malamig na limonada. Tapos lalantak ka ng matamis na halaya at leche plan. Ayan! Nagka-tonsillitis ka ngayon, no? Mainit-init ka pa, oh. Nagnat. O siya. Nay Pepay. Itabi mo. Ako na. Nasa anong pahina po ba tayo? Patingin nga. Ito. Yung naghahabulan na si Eddie Garcia at Cesar Montano habang pinagbabaril sila ng machine gun ng mga kalaban ni Moises. Agoy! Puro kakalokohan talaga, Loloy. Biro lang. Mahal na araw eh. Mainit ulo mo, Nanay Pepay, porque sinabing patay na yung Diyos. Masyado naman pinanindigan ng bagaang mong kamay. Bilisan mo na nga. Bilisan mo at malapit na itong matapos. Ito. Pasya, tara na. Sige. Simbulan ko, Nanay, ha? Sundan nyo lang ako. Follow me. Sige. Oo. Okay? Sige. Ready? Game. Nang si Judas ay nadulas, tatlong balbas ang nalagas, at nalaglag ang mga pulga. Aray ko! Loko-loko ka talaga, Loloy. Talaga tong batang to. Pati tuloy ako ay napapagaya sa'yo. Opo. Diyos ko po, patawarin. Agoy! Mayos ka? Hindi na nga eh. Ipupukpuk ko sa'yo to. Ang gulo-gulo mo. Hindi na nga eh. Subalit, hindi pa man kami nakakarami ng pagbabasa, ay pinunit ng isang malakas na pagsigaw ang katahimikan ng gabi ng pinsan kong si Hazel. Humangos kami ng pinsan kong si Wancho doon sa may kwarto at kitang-kita namin nasa ibaba na ito ng kanyang kama. Nasa may sulok, takot na takot at nanlalaki ang mga mata sapagkat ika nito. Nagising daw ito dahil may isang lalaki sa may tabi ng kanyang higaan. Nakanganga, tumutulo ang malapot na laway habang nakatanghod sa kanyang namimintog na tiyan.
na mas ikinagimbal pa nito ay nang kanyang makita ang kanyang nakaangat, nakalilis, na bestida. Habang kitang-kita nito ang nakamulagat ng hayok na hayok na nilalang. Titig na titig sa kanyang sinapupunan. Dito ko po nakita kung papaano maggalit ang pinsan kong si Wancho. Tinakbo nito ang kusina. Hinablot ang nakasabit na itak doon sa may dingding upang kanyang sugurin. Tama na! Uy, insan! Teka! Tignan mo ko. Teka! Papatayin ko yun. Maghunos TV ka! Papatayin ko yun. Teka! Listen! Tama na! Tumagig ka! Uy, teka! Papatayin ko yun. Sabi! Ganun! Ayaw mong tumigil, ha? Agoy! Ano, ha? Sira ulo ka na, Wancho, ha? Sira ulo ka na? Ay, parang tanga naman to si Lolo, yo. Ang dumi-dumi ng tsinelas mo eh. Tapos sa bibig ko pa talaga. Baho! Ayaw mong tumigil, eh. Naulo talaga to. Ang ingay-ingay mo. Kabilin-bilinan nga ni Lola. Huwag maingay. Lalo na't ngayong Biyernes Santo. Na dito ipinamuka ng pinsan kong si Wancho ang mismong sinabi ko. Dahil sa gabing ito ay wala daw si Hesukristo. Nasa mga oras na ito ay mas malakas ang puwersa ng kadiliman. Naglipa na ang mga kahindik-hindik na mga nilalang. Ang mga dating nagkukubli sa anino ng takot, mga nabubuhay sa pagsipsip sa kahinaan ng tao, ay ngayon mas lumalakas sa namumuong kilabot. At ito daw ang gumambala sa aking buntis na pinsan. Dito ay kabaliktaran ang lumukob naman sa akin. Lalo nang makita ko ang takot sa mukha ni Ate Hazel. Naluluha habang nakatingin ito sa amin. Kung kaya, galit na galit kong dinampot ang sandok at sabay kami ng pinsan kong lumabas upang ang kahindik-hindik na nilalang ay aming sugurin. Aray ko! Aray! Lola! Aray! Nagsabay pa talaga kayong dalawang damulag kayo. Ang iingay nyo. Pasok! Aray ko! Pumasok kayo sa loob. Lola! Pumasok kayo. Hindi na po! Hindi na po! Aray ko! Linchak! Sapagkat ayon kay Lola Crising ay wala naman kaming magagawa at mainam na dumito na lamang sa may loob ng tahanan at hintayin ang pagbabalik ng aming mga tiyuhin na sumaglit sa kabilang lugar dahil sa importanteng bagay. Dahil dito, naalala ko ang aking nakitang paghahanda kanina lamang ng aming mga tiyuhin, kaya napanatag na kami ng bahagya at itinuloy na ang aming mga gawain at kanilang pamamahinga. Pero parang totoo ang sinabi ng pinsan kong si Wancho. Dahil hindi pa man lumilipas ang magdamag ay parang alam ng kung anumang nilalang na kasulukuyang mahina ang aming tahanan. At ang buntis na natutulog kong pinsan ay kanilang binalikan. Opo, Sir Narrator. Dahil sabay pa sila ng isang pinsan kong babae na napasigaw sa isang kwarto. At nang dumating kami ng pinsan kong si Wancho, ay talagang ang buong kabahayan ay nagkagulo. Sapagkat kitang-kita nila, hindi lamang iisa, kundi dalawa ang sumisilip na mga nilalang doon sa may bintana.
nakaramdam ako ng kilabot dahil sa kabila ng bukas na ilaw sa kanilang silid ay nakukuha pa rin nitong makalapit. Tila mga walang takot. Lantaran na sa tao ang kanilang pagka-agresibo. Dinig pa nga daw nila ang nakakapangilabot na mga pagbungisnis. Habang ang mga nilalang ay sumisilip. Nanlamig po ang aking kamay dahil dito nadama ko ang gumagapang na nerbiyos sa buong katawan at bakas din ito sa mukha ng pinsan kong si Wancho. Ha? Loko-loko, ikaw lang no? Huwag mo ko idamay. Lulululul, paki mo. Kwento ko to eh. Sir Narrator, nakakabilib ang mga naiwang matanda na bumabasa ng pasyon doon sa may labas. Dahil nang mabatid nila na may nagaganap palang kababalaghan sa loob ng tahanan, ay naipagsasabay nila ang pagbabasa ng pasyon. Pati na ang pagdarasal na siyang pinangungunahan ni Manay Pipay. Mga kababayan, double time. Okay, 1, 2, 3, okay. Kapag ang walera po punuhan grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo, hindi Jesus' name, lumayas kayo sa halat ito, mga kampo na patitiwag, in Jesus' name. Nang si Kulas ay nadulas, sa kagawan ay nabutas, o kulas. Kapag ang walera po punuhan ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo, in Jesus' name, in Jesus' name. Lumipas ang ilang araw. Hindi na gaanong nakaporma ang mga nilalang na gumambala noong gabi sa amin. Ngunit, maririnig pa rin ang kanilang pag-aaligid kaya mas pinaigting pa ang pagbabantay ng aming mga tiyuhin. Subalit, ang ordinaryong tao ay nanghihina din. Kung kaya, isang gabi, nakakuha ng pagkakataon ang mga nilalang sa kanilang pangangaswang sa buntis kong pinsan. Sapagkat dinig namin sa may bubungan ang muling pag-aaligid ng mga aswang. Nasa pagkakataong ito ay papauwi pa lamang ang aming mga tiyuhin mula sa kanilang maghapong pamamalakaya. Kung kaya kami lamang ng pinsan kong si Wancho ang tanging inaasahan sa may loob ng tahanan. Gusto ko man pong pabanguhin ang aking kwento para sa anumang kabayanihan, ay hindi ko ito kayang punan. Dahil kahit ang pinsan kong si Wancho ay nilalamon na din ng takot at nerbiyos. Tos, kwento mo yan eh. Bida ka dyan. Talaga? Pasa ka din kasi ng kwento mo para mas masaya. Pero Sir Narrator, ito po talaga ang parte na nais kong bigyang buhay. Dahil nung mga oras na naririnig na namin sa may paligid ang mga papalapit na nilalang, buong tapang kaming kumuha ng pangontrang bawang, asin at itak. Na di ko maiwasang mapalingon sa aking pinsan dahil kitang-kita ko ang tila kanyang pagsisisi bakit pa nila naisipan dito ay dumayo. Masakit po ito para sa akin dahil ipinagmamalaki ko ang masagana at masarap na buhay na mayroon kami dito at kayang ihain sa bawat kamag-anak na nais kaming bisitahin. Ngunit, hindi ang ganito. Kaya nang mas lumalalim pa ang gabi, ay mas naging nakakapangilabot ang mga sumunod na pangyayari.
Dahil tinig ng pinsan kong buntis ang mga pagsitsit, pagbubungis-ngis, nakakapangilabot. Nasa kabila nito ay ang nakakaawang boses ng aking pinsan. Humahagulgol, tumatangis, at makakasama ito sa kanyang sinapupunan. At dahil dito, mas hindi na namin alam ang aming gagawin laban sa mga nilalang na umaaligid sa amin. Nang biglang may narinig kaming pag-iyak ng mga baboy. Sunod-sunod, tila nasasaktan, malalakas na kalabugan. Mga tunog na parang may kinakatay. Dito ay mas nanlaki ang mata naming magpinsan. Nagkakatinginan, nagpalingon-lingon, nagtataka kung ano ba ang nangyayari. At iisa lamang ang aming pakiwari na malamang dumating na ang aming mga tiyuhin at ang mga nilalang doon sa may labas ay kanila nang naabutan. Kung kaya buong lakas loob na binitbit ko ang aking flashlight upang aming silipin doon sa labas ang tila nagaganap na katayan. Ngunit mas nangilabot kaming magpinsan. Dahil eksakto mula sa pagkakatutok ng hawak kong ilaw doon sa may matandang puno, kitang-kita namin ang isang maitim, napakalaki, mabalahibo na siyang ikinukwento noon ng aming lolo Antonino. Ang nakatirang engkanto, ang agta doon sa may puno. Mahigpit na hawak nito sa may binti ang isang nilalang. Kinakaladkad. Maririnig ang nakakarinding pag-iyak ng tila baboy. Habang kitang-kita naman namin ang isa pang nilalang na kumakaripas ng kanyang pagtakas. At kita din naming magpinsan ang malaking engkanto habang ito ay lumalakad, umaatras, papalayo. Wala naman akong nakitang ganun eh. At saka... Ay, wow! Narrator, oh. Narrator. Pakibura na nga sa kwento yung nog-nog na to. Panira eh. Andun na nga eh. Andun na oh. Buti nga sinasali pa kita sa kwento eh. Dapat ako lagbida dito eh. Eddie don't. Sir Kulas, nang ikwento ko ang lahat ng aming nakita kay Lola Crising, una ay hindi ito makapaniwala. Pero ay tila bahagya itong napapangiti. Nagliwanag ang muka dahil ika nito na baka mismo daw ang kahindik-hindik na engkantong ito ay nakahabag na sa may sitwasyon ng aking pinsang buntis at ayaw na masira ang naiwang reputasyon, kung kaya ito na mismo ang gumawa ng aksyon para sa alanganing pagkakataon. Nasa pagdating ng aming mga tiyuhin ay halos di din sila makapaniwala, lalo nang ituro namin kung saan lahat naganap ang aming mga nakita. Tos, wala naman kasi talaga dun eh. Inventor din to eh. Gawa-gawa kwento. Narrator bro, burahin mo na nga yan. Sinungaling. Gawa-gawa kwento. Narrator bro. Kinabukasan, dito naging mas interesante
ang lahat. Dahil may kung sinong kinakahulan ang aming aso doon sa may labas. Kung kaya ay sinilip ko ito upang alamin. Subalit, nang lingunin kong muli ang kaninang nilalang doon sa may dilim, ay kitang-kita ko ito. Paika-ikang tumatakbo. Na dito ko na ipagkonekta na nung gabi na makita ko ang napakalaking engkanto ay mahigpit na hawak nito ang isang nilalang sa may kaliwang paa. At tulad ngayon ng paika-ikang tumatakbong matanda. Sana po ay nagustuhan ninyo ang simpleng kwento sa buhay namin dito. Nawa ay ikaw na po ang bahala, Sir Kulas, sa pagsasaayos, at alam ko naman na kaabang-abang ang kabuuhan ng kalalabasan. At akin na pong lulubusin. Pa-shoutout na din po kung may pagkakataon. Maraming salamat, mabuhay ka, at ang iyong napakahusay na programa. At ayun nga po mga kaibigan. Ayos, di ba? Ginulo na naman natin yung kwento nila eh. Wala eh. Panggugulo lang talaga yung role natin dito. Taga-rambol. Wala, di naman totoo yan eh. Tinangali. Sabi daw eh. Raulo yun, no? Ay nako, kaya mga kaibigan, kung may mga kwento kayo na nais nyong maibahagi at nais nyong maging mas magulo, nasa ibaba lamang po ang link para makapagpadala at asahan nyo ang ating tugon makalipas ang ilang henerasyon. Raulo na ako. Biro lang syempre. Ano ka ba? Binibiro lang kita, no? Nagpabero ka naman. At kung inyo pong nagustuhan ng bersyon ng ating kwento, ay napakalaking tulong po ang pag-click ng like button, pati na lalo ang pag-subscribe, lalo na sa tulad nitong maliit na channel na nagsisimula pa lamang at may hangaring mas makatulong pa balang araw na makapagbigay ng aliw. Postahan, madidemonetize din to si Mang Kaka. Ay nako po. Tulungan natin, tulungan lang, ganun. Wala man tayong kalakasang manakot. At least tagatanggal tayo ng bugnot. O, di ba? O siya. Yun lamang po mga kaibigan. This is Kulas of Pinoy Horror Encounters na nakikitambay sa Tagalog Horror Classics na nagsasabing walang lasinggerong mapupunta ng langit dahil sa bahay nga hirap nang makauwi. Sa langit pa kaya? I know. And this episode is brought to you by Kalulos Chili Garlic Bagoong. Ipahid mo sa mata kung para sa'yo ay hindi ito maanghang. Ginamit na sa may pakang yan eh. Inulit pa. O siya, ang gulo-gulo na naman. Ang gulo-gulo na naman. Tara, almusal na tayo mga kaibigan. Iba yung ingat po sa lahat. Maraming salamat. O, diba? Sa akin lang, tingnan mo naman. O, balik tayo sa mahaba-haba ng mga series. Mini-series. Masaya eh. O siya, mahahabol pa eh. Itutuloy. May karugtong. Pakitong kitong.